Mga tol, hindi na water cannon ang ginamit sa atin ng China, mga tol. Habang pinapalayas ng BRP Cabra, itong barko ng China Coast Guard na lumalapit sa Zambales, mga kapatid. Ginamitan tayo, mga tol, ng tinatawag na sound cannon, mga tol. Hindi ko alam kung anong klaseng device yun, pero sabi nakabibingi. Ayan o, nakabibinging pandepensa, mga tol. No, gumamit daw sila ng nakabibinging sound cannon, mga kapatid. So ito, aalamin natin tong balitang to mula rito sa GMA. Mga kapatid, samahan ninyo ko at bigyan natin to ng reaction. Pero bago yan huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Nagtaboy na naman ang Philippine Coast Guard ng mga barko ng China na malapit lang sa Zambales. Pero good thing tagumpay ang BRP Cabra sa pagtataboy ng mga barko ng China na lumalapit sa Zambales. Yun naman talaga dapat ang gawin natin, mga kapatid. Pero tignan nyo to. Ginamitan tayo ng kakaibang device. Hindi water cannon ang ginamit sa atin. Nakabibinging pandepensa daw. At ang isang barko ng China, gumamit pa ng nakabibinging umanong acoustic device bilang depensa. Nakatutok si Nico Wahe. Ang malakas na wangwang na yan ay tinatawag na Long Range Acoustic Device o LRAD. Ayon sa PCG, ginamit ito ng Vessel 3103 ng China Coast Guard kahapon habang tila nakikipagbatintero sa BRP Cabra sa Zambales. Hinaharang talaga sila ng BRP Cabra, mga kapatid. Kaya bilang mga Pilipino, sana ganun din kayo. Bigyan naman natin ng suporta at bigyan natin ng pagsaludo itong mga natin, na mga bossing natin sa PCG, mga kapatid. Kasi talagang sila ang dumedepensa ngayon at pilit na humaharang, mga tol, sa mga barko ng China na gustong lumapit sa ating bansa. This is also our first time to experience itong paggamit ng China Coast Guard ng long-range acoustic device na ang sabi ng ating mga tropa, masakit sa pandinig, no? At very close proximity dito sa barko. O baka may mga nagtatanong, kung nasasaktan sa pandinig yung ating mga Coast Guard, bakit yung mga China Coast Guard, ba't hindi sila nasasaktan sa pandinig? Maraming pwedeng isagot mga tol. Pwedeng yung speaker nun o kung ano man yung ginagamit nila hindi naman nakatutok sa kanila. Nakatapat lang yun kasi may wave ang sound, mga tol. Papunta lang yun dun sa unahan, so hindi sila maaapektuhan. Kumbaga mga tol, parang monitor speaker sa stage. Kapag nakatalikod yan sa artist, lalong-lalo na kami pag nagpe-perform, pag nakatalikod sa artist, hindi mo maririnig maigi yung tugtog. Kailangan merong talagang nakaharap sa'yo. O kaya naman, pwedeng may nakalagay sila sa tenga para hindi sila apektado ng sounds. Diba? Paraan daw ito ng China para itaboy ang BRP Cabra, lalo't nasa di kalayuan ng CCG Vessel 5901, Pero mo tayo pa tinataboy ngayon. ang tinaguriang monster ship ng China. May hirapan silang mag-move forward because BRP Cabra is just a few hundred yards away sa China Coast Guard. Nahihirapan silang mag-move forward because BRP Cabra is just a few hundred yards away sa China Coast Guard. Ganon na tayo kalapit sa kanila. Meaning, mga kapatid, ganyan katapang ang ating mga Coast Guard. Hindi sila natatakot, mga tol, at ginagampanan talaga nila ng mahusay, professionally, yung kanilang trabaho na wag papasukin. Ipagtabo yan itong mga China Coast Guard na makakapalang mukha na gustong pumasok sa loob ng ating malapit na sa territorial waters natin, mga tol. Biruin mo kung gaano kalapit yan, no? China Coast Guard vessel 3103, Mrs. Philippine Coast Guard vessel, PRP Cabra, MRRB 4409. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Diba? Yan yung paulit-ulit na niraradyo sa kanila. Not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Pero ayon sa PCG, tagumpay nilang napalayo ang mga Chinese vessel. Diba? At the end of the day, tagumpay. Yun ang importante kasi, mga tol, tagumpay. The first day that we monitored the China Coast Guard monster ship was at 54 nautical miles. Ngayon,
we were able to keep them away at a distance of 90 to 95 nautical miles. Pasok pa rin yan sa exclusive economic zone natin Pero at least, di ba, ayan the first day that we monitored the China Coast Guard monster ship was at 54 nautical miles, mga kapatid. Diba? Kita mo naman kung gaano talaga katigas. 54 nautical miles mula sa dalampasigan, mula sa baybayin na Zambales. Ngayon, we were able to keep them away at the distance of 90 to 95 nautical miles. Pero mas maayos pa rin sana kung talaga mapalabas natin. Pero ito, importante kasi, hindi sila nagpo-progress. Ibig sabihin, kung dati 54 nautical miles, ngayon nasa 40 nautical miles na. Pag nagagawa nila yun, ibig sabihin walang bisa yung ating pagharang sa kanila. Kasi imbis na lumayo, lumalapit pa lalo Ayon kay Defense Analyst Dr. Renato De Castro, gray zone operation daw ang ginagawa ng China. Gumagamit sila talaga ng coercive actions, harassment, and other measures short of the actual use of force. No? Although wala talagang paggamit talaga na tinatawag natin kinetic or lethal use of force, nevertheless, this is an indication ng talagang hostile yung action nila, no? Talagang nakakabahala. Pero ito matindi, mga kapatid. Yung ginagawa nila, mga katol, ang balita sa news nila, tayo yung trespassing. Mga tol, mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Trespassing tayo, mga tol. Sa kanila daw karagatan. Yun ang matindi dun. Ganon nila bine-brainwash yung kanilang mamamayan, mga tol. Kasi, news agency yon na funded ng Chinese government. At ang sinasabi nila, ang barko daw ng Pilipinas ay trespassing sa kanilang karagatan. Ganong katindi. Talagang hostile yung action nila, no? Talagang nakakabahala. Pero sa ngayon, hindi pa raw niya nakikitang sasakupin tayo talaga ng China. Hindi yun. Paninindak lang daw talaga ang ginagawa ng China, lalo't alam nila na mas malakas sila sa atin. Tama. China ang merong pinakamalaking coast guard sa buong mundo. 700 ships. Sa naval forces. China rin ang merong pinakamalaking navy sa buong mundo. Diba? Hindi lang tayo sinisindak, inuudyukan pa tayo. Inuudyukan tayo. Kaya nyo ba magsimula? Etong kakayanan namin. Subukan nyo lang. Pero mga tol, ginagawa ng China yon bilang paninindak, pero at the back of their head, ayaw din nila ng away. Kasi alam nila mga tol, alam nila mismo na hindi lang Pilipinas ang makakalaban nila. Meron tayong Mutual Defense Treaty pero hanggat maaari, mga tol, sabi nga, 'di ba, takutin mo na 'yan. Takutin natin yan para pag natakot yan, magagawa natin yung gusto natin nang wala nang mangyayaring gera. Ganun talaga yung nila, mga tol Art of war nila Inuudyukan tayo. Kaya nyo ba magsimula? Etong kakayanan namin. Subukan nyo lang. Sa kabila ng mga pangaharas, patuloy raw na magbabantay ang PCG sa West Philippine Sea. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Anong sasabihin ng Chinese Embassy? Ito yung actual video, mga tol. Sabi rito, Chinese ship blast sound cannon. Ayan sound cannon versus PCG vessel. Panoorin natin yung actual video mula rito sa Manila Bulletin. Courtesy PCG J. Tariela. So para siyang wang-wang. Pero siguro sa actual nito, masakit to sa tenga, mga to. Lalong-lalo na nasa open, open air. Siguro alam mo naman kung anong pakiramdam ng nasa tabi ng di ba? Ng fire truck o kaya nasa tabi ng ambulance habang nagwawangwang. Ang sakit nun, mga tol. Yun, lang yun, ambulance lang yun at saka fire truck. Pero eto, mga tol, malamang ibang klaseng device ang gamit nito. Di ba? So eto, mga tol, pakita ko sa inyo. Eto, mula ito sa Shanghai Eye. Shanghai Eye, mga kapatid. Nakalagay dito sa Shanghai Eye. Yan. Ito China's Coast Guard said on Saturday that they had warned and expelled Philippine vessels for trespassing in the waters near the Tishan Reef of China's Nansha Island, mga kapatid. Sabi nga rito sa title, China Coast Guard releases footage showing trespassing Philippine vessel being expelled. Bibigyan natin to ng reaction sa susunod nating video pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano
ang nasa kanilang isipan, kung ano yung naratibo nila, 'di ba? Tayo yung trespassing sa karagatan nila, mga tol. Baliktad, 'di ba? Baliktad. Sila yung lumalapit sa atin, sila yung pumapasok sa exclusive economic zone natin, sila yung pilit na lumalapit sa territorial waters natin. Pero para sa kanila, para sa kanila, tayo yung trespassing, mga kapatid. Pag-usapan natin yan sa susunod nating video. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.